Alright, so magandang araw muli sa inyong lahat. Good afternoon. It's time to study the Word of God na naman. Nandito na naman tayo. Welcome. Palakpakan natin si Lord. Maraming salamat sa bawat isa na nandito ngayon. Salamat sa bawat isa din na manonood ng ating pag-aaral ngayong araw na ito. It's the beginning of the month, February 1st. Okay, Communion Sunday natin ngayon. Alright, so kung nasubaybayan niyo yung mga nakaraang messages natin, I hope so, nasubaybayan niyo yun. Napaka strong noon, very powerful. I hope hindi niyo na-miss. At ngayon, yung aking isi-share sa inyo ay isa na namang very strong and powerful message na gusto ko sanang lahat ay makasubaybay talaga nito. No? I'll try to make it a point na every Sunday, yung message na isi-share ko, yung pag-aaral natin ay talagang kapupulutan ninyo ng aral. So let's begin. Ang ating pag-aaralan ngayon, pinamagatan ko siyang Faith in Action. Everybody say this with me. Faith in Action. Faith in action. Kay pananampalataya na nakikita sa mga pagkilos sa gawa. No? So meron kasing paniniwala na hanggang doon lang. Pero this one, ang faith ay nakikita sa action, sa gawa. Na yun yung faith na valid. Yun yung faith na genuine, galing sa Lord. Kasi the faith of God produces works. Amen? So, yung faith na hindi galing sa Diyos, galing lang sa tao, sa diablo, it does not produces the work of God because it does not come from God. So, anything that comes from God produces work. God is a creator and the faith of God creates. When God's faith gets in you, it produces work. Kaya dito, faith in action. So, lahat naman tayo na nandito ngayon ay kilala na si Lord, tumanggap na sa Panginoon, meron na tayong salvation. We're not going to talk about salvation. Saved na tayo dito. Okay? Ito ay pagsasa-apply lang ng salita ng Panginoon upang sa ating journey sa buhay na ito ay magiging progresibo tayo at matagumpay tayo sa ating Christian life. Nasusunod natin ang kalooban ng Panginoon. So, ang ating sitas ay kukunin natin sa Hebreo 12, Hebrews chapter 12, verses 1 to 3. Okay, babasahin ko po ito. Ang sabi po dito, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor beside God's throne. Think of all the hostility he endured from sinful people, then you won't become weary and give up. Amen? Let's pray muna. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo, sa iyong salita na amin pong pagbubulay-bulayan. Niling namin ang iyong patnubay sa bawat isa at sa lahat ng maabot ng tinig na ito, Panginoon, sa media at hanggang dito, Lord God, saan mang dako. Ikaw, Panginoon, ang dilig nito sa lahat ng puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Praise the Lord. Yes, palakpakan natin si Jesus. So, sa passage na ito na ating binasa, there are three let us's. May mga tatlong let us tayong pag-uusapan. These three we are going to follow. Alright? So, itong three let us's po na to, itong tinatawag na let us's of true faith. Tunay na pananampalataya in action para sa mga Kristiyano. Now, please don't confuse this with salvation. This has nothing to do with our salvation. This is for our progressive Christian living.
Amen? Ito ay paghihikayat ng salita ng Diyos sa atin upang sa taong ito ay magiging progresibo tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating buhay Kristiyano, at tayo'y maggamit ng Panginoon. Kasi yun naman talaga ang ating goal this year, 2026, gusto natin na mas lalo tayong gamitin ng Panginoon. Para saan pat na yun nandito? Hindi naman tayo dito para lang kumanta-kanta, tayo sumimba-simba, at pagkatapos uwian na, at tapos ay ganon. Ganon maraming ibang tao. Pero meron tayong purpose. Everybody say purpose. Meron tayong reason sa lahat ng... At itong tatlong ito na isi-share ko sa inyo, ito'y gabay kung papaano na magiging progressive ang ating tinatawag na faith na sinimula ng Panginoon sa atin. Okay? Para maging progressive yan, isagawa natin yon. Alright? Yung tinatawag na work out your own salvation. Meron ka ng salvation dito, ilabas mo yan. I-apply mo, ipamuhay mo. So ito na yon. Tatlong guidelines ito, no? So baybayan ninyo at unawain natin. So, unang-una dyan sa lahat, yung una ay let us strip off of every weight. Everybody read that again. Let us. Ready, go. Let us strip off every weight. Pag sinabing strip off, kayasin mo. Balatan mo. Ha? Balatan mo. Alisin mo. Tanggalin mo ang anumang bigat. No? Ano ba yung bigat na meron ka? Ikaw ang nakakalam noon sa iyong personal life. Okay, when we say every weight, ito yung sa personal life mo na to. Sa private life, sa iyong Christian life, ano bang dinadala mo ngayon? Ano ba yung mabigat sa iyo, nagpapabigat sa iyo? Alisin daw natin. Sabi diyan sa Hebrews 12 verse 1 to 3 doon sa binasa natin, part of which, sa verse 1, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down. So, ang mga alisin pala natin, yung mga pabigat na nagpapabagal sa atin, especially the sin that so easily trips us up. Anong ibig sabihin yan? Mamaya papaliwanag ko yan, ano? Kasi dalawa na yan dyan eh. Okay? Merong sinabi dyan, ang una, pansinin nyo ito. Therefore, ang unang word na pumasok sa chapter 12 ay therefore. Okay? Pag sinabing therefore, anong ibig sabihin ito? Therefore is a word that connotes a conclusion. It's a conclusive word. At usually, ang therefore nilalagay sa pinakadulo ng salaysay. Ara? Sa pinakababa. Magkukwento muna, meron mo ng mga sasabihin, meron mo ng paliwanag, ang word na therefore ay conclusive sa bandang dulo. Pero how come na sa verse 1, ang unang word, pumasok ang salitang therefore? Ha? Alright, may halimbawa, bigyan ko yan. Meron bang ganitong pangyayari na pumasok si nanay sa pinto, galit na galit. Pagpasok ni nanay sa pinto, kung ganon, nagulat lahat. Wala pang sinabi, biglang ang diretso, kung ganon, wala na kay baon. Ay, bakit? Ano ba nangyari? Alamin mo kung ano nangyari. Bakit nagdesisyon siya na mula ngayon, yung mga humihingi ng baon araw-araw, walang baon na, okay, hindi mo maintindihan. Ano mo na? Alamin mo yung salaysay. So pupunta ka sa, pupunta ka sa context. Ang context ng chapter 12, saan makikita? Sa chapter 11. So ang salaysay o kwento nitong chapter 12 nasa chapter 11 pala. Okay, ano bang storya meron sa chapter 11? Sabi dito, alamin natin, sabi sa verse 1, the phrase po, the cloud of witnesses, no, ay nephos marteron, ang ibig sabihin sa Greek. Alright? Na ang kahulugan, literal na kahulugan pala noon, ay crowd of faithful martyrs. So yung mga witnesses in God, in Christ, believers of God sa Old Testament ay mga martyr. So kung pag sinabi mong you are a witness for Christ, you should be a martyr para maging witness. Kinakailangan mamatay ka sa pananampalataya mo. So ikamatay mo na dapat ang iyong paniniwala. Hindi mo tatalikuran yon
hanggang sa katapusan ng iyong buhay. Naintindihan natin? Yun ang tatak martir. Yun ang martiron na tinatawag sa Hebreyo, hindi pala sa Greek, sa Hebreyo. Okay? So, anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito? Alright? So, ang mga kinukwento dito sa chapter 11 ay lahat ng mga naging martyr, witnesses ng Diyos. Saka namatay sila sa kanilang pananampalataya. Hindi sila nag-give up, hindi sila sumuko. Inisa-isa yan sa buong chapter 11. Makita niyo sa dulo, mga Hebrews chapter 11, beginning with verse 4, si Abel, pinatay siya ni Cain, na kanyang kapatid. Dahil sa ang inoffer niya sa Diyos na offering ay acceptable kay Cain ay hindi, nainggit si Cain, na kapatid niya. Si Enoch, he walked with God faithfully. Si Noah, he obeyed God despite unseen danger. No, delikado yung nagtatayo si Noah ng barko at pinapangaral niya na magkakaroon ng global flood na hindi pa nangyari noon. Imposible para sa kanila yon na magkakaroon ng global flood. Pero naniwala lang si Noah. Okay, si Abraham, he obeyed God. He trusted God's promises kahit di niya nakikita kung saan siya dadalhin ng Diyos. Alright, si Sarah, he believed God. Si Sarah was the wife of Abraham. He believed God's promises or promise na magkakaanak siya. Si Sarah ay 90 years old na. Ang kanyang asawa si Abraham ay magwa 100 years old na. No? Pero magkakaanak pa ba siya? Naniwala siya magkaanak dahil pangako ng Diyos. Si Isaac, yan. Si Isaac, blessed son by faith. Si Jacob, si Joseph, alam natin ang storya ni Joseph, ang parents ni Moises. Yan. So, ito ay mga heroes of faith. Si Moses, kilala natin siya. Sino pa? Ayan, yung mga Israelites, si Rahab. Kilala niyo ba si Rahab? Yung storya ni Rahab sa Bible. Si Rahab ay prostitute siya, pero alam niyo bang lola siya ni Jesus? Kanuno-nuno ang lola ni Jesus. At si Rahab ay hindi po Israelite. Si Rahab ay pagano. Pero, ginamit siya ng Lord. Si Rahab kasi, prinotektahan niya ang mga Israelites na lumulusob sa kanilang bansa. May magagandang kwento nito, no? Si Gideon, no? Si Barak, si Samson. Yun, si Samson and Delilah, yung alam natin. Si Samson, yung malakas. These are, isa siya sa mga nakalistang heroes of faith. Ang tawag dito sa mga to ay heroes of faith. Si Jephthah, si King David, alright? Si Samuel, yung mga prophets sa Old Testament, yung mga hindi na banggit ng mga faithful believers, binanggit din sa Hebrews chapter 11, verse 39. They persevered. Sila'y nagpatuloy hanggang sa ikinamatay na lang nila kahit hindi nila na nakita o naranasan ang mga pinangako ng Diyos. Kita mo, kahit hindi nila naranasan o nakita yung full promise ng Panginoon sa kanila, they continued to trust God. So they became, they're listed as cloud of witnesses. They became martyrs in their faith. Ang tawag sa kanila ay heroes of faith, winners of faith, champion of faith. So 20 po yan sila na nakalista sa Hebrews chapter 11. Pagdating sa chapter 12, doon na pumasok yung therefore. Ito na yung mensahe. Let us strip off every weight. Tanggalin natin ang lahat ng mga nagpapabigat sa atin. Bakit tayo ay sumusuko? Bakit yung iba sumusuko? Samantalang yung ibang nakalistang sa Bible na sumasampalataya, wala silang sukuan. So, ang suggestion sa atin dito, turo sa atin dito, ay alisin daw natin ang mga nagpapabigat sa atin. Ano-ano daw ba yon? Okay? Number 1, yung weight that slows us down, mga pabigat na nagpapabagal sa atin. Alam nyo kasi, tayo ay nasa takbuhin o race. We are in a contest, in a race. Hindi tayo nakikipag-contest sa kapwa natin, Christian o believer o sa ibang mga simbahan. We don't compete with other churches. We are competing
with ourselves. Okay? With what God has intended for us. Yung weight na nagpapabigat sa atin, sa ating paglakad, sa ating Christian life, ang siya natin tatanggalin. Ano-ano ba yung mga weight na yon? No, meron akong nilista ditong ilan. Yung overcommitment. Yung labis, ang dami nating pangako na mga pinangakuan, sobrang busy tayo, at kahit sa simbahan, yung mga commitment natin sa church, no? May commitment ka dito sa CGCF, may commitment ka sa ibang mga churches, at sobrang mo nang busy, pag sobrang busy mo na, napapabayaan mo na yung personal devotion, ang panalangin, ang pamilya, at ang pahinga mo. Alright? Message din to sa akin kasi nag-work ako. No? At the same time, nagmi-ministry ako, nag-aaral ako sa Bible School, at bumabiyahe pa ako. No? So, ang daming commitment. Pag may mga imbitasyon na punta ka ng Amerika, nako po, mahirap hindian. Okay? Marami. Kinakailangan, yung overcommitment and busyness natin, delikado ito. Wait daw pala ito. Pabigat ito. No? Kinakailangan simplihan lang natin ang ating buhay at alamin natin kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon kung saan tayo tinatawag ni Lord. Pangalawa, constant entertainment and social media po yan. Ano? Yung walang patid na kaaliwan lang ang pinagkakabalahan natin, no? Walang tigil na panunood, pag-i-scroll sa social media. Hindi po ito kasalanan, pero pinapalamig nito ang iyong spiritual life. Pinapalamig nito ang iyong espiritu sa Panginoon. Ang labis na aliwan at paggamit ng media. Ano pa? Comfort and convenience. Sabihin natin, comfort and convenience. Comfort and convenience. Yes, pagiging kampante at komportable. Mas pinipili ang madali kaysa ang tama. Ano bang mas magandang piliin? Ang madali o yung tama? Yung tama, di ba? Tama si Princess. Alright? Iniiwasan ang sakripisyo at pagsunod. No? Pagka may sakripisyo na, iiwasan na. Kasi gusto mo doon sa kumbinyente ka. So ito pala ay weight, pabigat ito sa ating takbuhin at pagsunod sa Panginoon. Fear of people's opinions. Yung takot ka sa sasabihin ng ibang tao. Teka, nakakahiya. Baka mami, nakakatakot, no? Baka kung anong sabihin nila. Mas mahalaga ang opinion ng iba kaysa kalooban ng Panginoon. Unresolved emotional baggage. Meron ka mga sugat sa nakaraan na hindi naghihilom. Sama ng loob, yung pagkadismaya at sakit, no? Kapag hindi binitawan po yan, katulad ng senior ko last time, kailangan mong bitawan, move on. Everybody say move on. Move on. Kailangan mong bitawan. Balikan yung nakaraan nating mensahe, ano? Moving on. Bitawan, nagiging pabigat po ito sa ating Christian life, sa pag-usad natin. And finally, over-reliance on material security. Na lahat ng ito, hindi naman to kasalanan, pero pabigat. Amen? So, labis na pag-asa sa pera at kung anong meron tayo. No? Mas yun ang inaasahan natin kaysa umasa tayo sa Panginoon. Hindi po kasakiman ang tinutukoy dito, pero nawawala ang tiwala natin kay Lord kapag ang tiwala natin at ang reliance natin ay nandoon na sa ating secured status sa buhay. Yung mga kumikita ng malaki dyan, yung mga magaganda ang income ngayon, no? Yung mga nakakapagpundar dyan, delikado din ito, bantayan nyo yan. Ito daw pala ay weight that slows us down. Now, bakit kailangang alisin ito? Sabi ko nga kanina, sabi sa Bible, tayo daw ay nasa takbuhin, nasa race track. Bilang mga Kristiyano, ang race track, ito yung ating journey sa life. No? Na from this point to that end point, doon sa finish line, meron tayong tatakbuhin at meron tayong goal. Pag ikaw ba nagmamarathon o ikaw ay tumatakbo, may mga bit-bit ka ba? Anong dapat mong bitbitin? Anong dapat mong bitbitin pag tatakbo ka? Sapatos? Tubig? Ano pa? Sarili lang? Anong susuotin mo kapag tatakbo sa marathon?
Mga maluluwag, magagaan, maninipis. Hindi ka magsusuot ng jeans, di ba? At ang sapatos mo, hindi yung leather, hindi balat. No? Hindi yung may takong. Hindi ka naka-high heels, tama? So, ito ay mga weight. Ito yung mga nila, hindi, tatanggalin mo, strip off mo yan. Ha? At pag ikay tumatakbo, hindi ka lilingalingang ganon. Ha? No? Straight ka lang doon, nakafocus ka sa finish line. Amen? Sa tanggalin daw natin lahat ito, ang mga nagpapabagal sa atin. So, ganun lang kasimple. Alam nyo na, hindi na natin masyadong palalawakin pa ito. No? Pangalawa, na dapat daw nating tanggalin ay pakibasa, ready, go. Sin that so easily strips us. Mga kasalanan na madalas tayong pinapatid. Madalas nabubuhol sa ating mga paa. No? Ano ito? Pride. Yung hirap kang magpatawad, pride yan. Unforgiveness. No? Ikaw ang tama, siya ang mali. Alright? So yan. Lust. Okay? Sexual immorality. Yan. Sana madalas nakukuha ito at nakikita ito sa social media din. Yan. Anger. Yung galit. Bitterness. Yung hindi maalis-alis na sama ng loob mo sa tao na nanakit sa'yo. Gossip. Marites. Ano pa ba? O careless speech. Yung nadulas ka, nakapagsalita ka ng hindi maganda, no? Isa din yan. Dishonesty. Pag sinabing dishonesty, hindi perfect yung sinabi mo. Half truth, half lie. Or white lies. No? Ito ay sin that easily trips us up. Ibig sabihin, nai-entangle, nagkakabuhol-buhol ito katagalan, at sa iyong pagtakbo, naiipon ito sa iyong paghakbang at ikaw ngayon ay napapatid at napapabagal ka. Sasabit ka doon. Yan, dito yan ang tinutukoy niya. Sasabit ka, lack of faith or simply unbelief. Ito ay mga kasalanan naman. Yung una, hindi kasalanan, pero nagpapabigat. Ang isa pang pabigat ay mismong yung mga kasalanan na hindi natin maisuko-suko. Kailangan isuko na itong mga sins na ganito. Okay? Hindi ito mga sins na nakamamatay, no? Sins na hinusgahan na ng Panginoon, pero sins ito na nagpapabigat sa ating pagtakbo. All right? Sin doesn't just slow us down, it makes us stumble. It makes us stumble. All right? Sa Greek po, ang salitang ginamit dito ay tali, no? Itong easily trips us up, entangle sa ibang translation ng Bible ito. Ang Greek word na ginamit dito ay tali daw, na bumubuhol-buhol sa iyong paa kapag ikaw ay tumatakbo. Ito yung mga kasalanan na sa una okay lang, pangalawa medyo okay pa din, katagal-tagalan, mapapansin mo na trap ka na. Alright? Sin that so easily trips us up. Alright? Meron namang ibang paliwanag din dito, ito yung kasalanan na naku-corner ka. Na pag na-corner ka na, hindi ka na makalabas. No? Na ano ka na, sabit ka na. So ito yung mga hadlang na kailangan daw natin ay alisin. Alright? Sabi sa Hebrews 12 verse 1b, pakibasa. Let us run with endurance the race that God has set before us. So, ang pangalawang let us na gusto kong matutunan natin dito ay let us run with endurance. Ano yung una kanina? Ano yung una kanina? Strip off. Strip off every weight. Pangalawang let us. Let us run with endurance. This year, ang goal natin, we finish this year, no? We finish this year with endurance. Kumbaga, ang ating starting point ng pagtakbo, itong January, ang ating finish line ay December. Last time, meron akong challenge ko kayo, meron akong challenge na iniwan sa inyo. Subukan nyo kayang ano? Ano yun? Tatanda nyo? Huwag kang hihingi ng blessing sa Panginoon. Huwag mong hihingi na pagpalain ka ng Panginoon.
No? Tingnan mo kung pagpapalain ka ng Panginoon o hindi pagdating natin sa finish line, pag sinusunod mo lang ang kalooban ng Panginoon. So, let us run with endurance naman dito. The Greek word for race is agon. Ano daw ang Greek word ng race? Agon, which means a contest, struggle, or lifelong pursuit. Mga gusto mong marating, gusto mong ma-achieve, okay? Gusto mong masunod, matupad sa iyong buhay Kristiyano. The race is the entire journey of following Jesus. Not just preaching the gospel or church work. So itong pagpipreach ko, pag-share natin ng Word of God, at itong church ministry natin, pagpapakanta na ninyo, lahat ng ginagawa natin sa church, it's just a part of it. This is not the whole thing. The race is your whole life. Everybody say whole life. Your whole life's struggles and pursuits on the will of God. No? Pag susundin mo ang will ni Lord, meron talagang struggle yan. No? Huwag kang magtataka. May mga disadvantages, may mga sacrifices, may mga bibitiwan ka, may mga isasakripisyo ka. Pagka ang pursuit mo ay ang will of God. No? Kung hindi ko siguro tinignan o hinabol, pinursu ang will ng Lord sa akin that time when I was 20 years old. No? Nasaan na kaya ako ngayon? Baka wala ako dito ngayon. No? Baka nasa Canada ako, baka nasa US ako. Kasi nasa Philippine Airlines ako noon. At scholar ako ng United Nations. Pinag-aaral ako ni Philippine Airlines ng libre at binabayaran pa ako para mag-aral. Okay? 2 years lang yon. Tapusin ko yung 2 years, pwede ko nang i-pursue as aircraft mechanic, pwede ko nang i-pursue sa mas higher level na curriculum o course. Ang plano ko magiging piloto, pero sa pagiging aircraft mechanic, mga kaklase ko nasa ibang bansa na, nasa Netherlands, nasa United States, nasa Germany, nasa iba't ibang bansa na sila. Pero ako nasan ako? Nasa Jesus Loves You Fellowship, nag full time ako, no? Sinakripisyo ko 'yon. O kaya naghirap ako. I pay the price. Everybody say, you must pay the price. You must pay the price Of following the will of God. Hindi lahat ng kalooban ng Panginoon ay aasenso at yayaman ka. Pero nandito ako ngayon, binigyan ako ng Lord ng mga magagandang anak. Iyo, no? Binigyan ako ng Lord ng magandang misis. Ayun, no? Faithful na misis at napakasipag, magagandang anak. At ngayon, nakatapos silang 4 na mga anak. At ngayon ay mga professional na sila. At magagandang sahod nila kaysa sa akin, mantala ko naghirap. I shall not want. Kumbaga, the Lord is my shepherd, I shall not want. Di ako pinabayaan ng Panginoon, amen? Maghihirap ka sa una, but when you pursue the will of God, the Lord will repay you. The Lord will bless you. Even if you don't ask for blessing. Yun yung challenge ko sa inyo eh. No? Just pursue the will of God. So this year, pursue natin ang will of the Lord hanggang end of the year. Let's do this a year after year na lang para mas makita natin. Short term lang tayo. So, okay. So, yan po yan, ano? Ang palakasan po o sport ng pagtakbo ay hindi po ito how fast can we serve God. Ang tanong doon, it's not about how fast can we serve God. Kundi, how faithful can we remain till the end or the finish line. Hindi fast ang usapan ng paglago ng CGCF, kundi yung faithfulness natin sa lahat ng mga dadaanan niyang step by step na journey. Amen? Hindi ito kompetisyon o labanan ng ibang Kristiyano at ibang mga churches. Alright? Hindi ito tungkol sa palakihan ng simbahan o pabilisan ng paglago ng kongregasyon. Ang ating takbuhin. The Greek word for race is agon. Contest, struggle, lifelong pursuit. Tandaan po natin yan. The race is your whole life struggles. The name of the game
is endurance. Everybody say endurance. Endurance. Tibay, tatag. No? Endurance is the name of the game in our Christian journey. Now, question. How to endure? How do you endure the race? Paano mo matatagumpayan o paano ka mag-endure sa race? Kailangan mo ng apat na bagay. You need knowledge, you need practice, you need self-discipline, and experience. Pagka itong apat na to ay meron ka, no? Rest assured, you will endure unto the end. Knowledge is understanding. Knowledge is also wisdom. Okay, wisdom comes from your knowledge. Without knowledge, wisdom will not develop. No? You have to have the basic knowledge. Kaya nga, sa Bible, sa Christian life natin, we need to study. Sabi ni Paul, study God's Word. No? Study. Importante ang Bible study. Importante ang umattend tayo ng church so that we will have knowledge sa will of God. How can you know God's will when you don't even know the Word of God? The will of God is found in the Word of God. You need to have knowledge. Everybody say knowledge. Knowledge. And then, you put that knowledge into practice. Ha? So, merong mga OJT. Kumbaga sa mga nag-aaral. Tapos mong mag-aaral, apply kang trabaho, may OJT muna yan. Putting into practice what you have learned. And then, habang pinapractice mo yan at pinupursue mo na, no, kailangan mo ng self-discipline. No? Self-control, discipline. Ito yung tinatawag na discipleship. No? Ang word na disciple, root word ito ng discipline. Diyan galing ang discipline sa disciple. Para ka maging disciple, kinakailangan meron kang master. Tama? Para ka matawag na disciple, meron kang master, meron kang teacher o guru. No? Meron kang sinusundan, pinakikinggan, at dinidisiplina ka niya. Alright? At sinusunod mo ang disiplinang yun. Yan ang disciple. Under the discipline of a master. Okay? So, part ito ng iyong paglago at endurance. Amen ba? Doon nagsimula ang lahat ng mga disciple. Before they became apostles, they were first disciples. Amen? And then, experience ngayon. Yung tinagal-tagal mo na ina-apply mo ang iyong mga natutunan at ang ina-apply mo ang iyong mga pagsunod sa iyong master, no? Kung sino man ang iyong discipler, no? Magiging enduring Christian ka. Hindi ka kayang tibagin. Amen? Magtatagumpay ka, magiging successful ka sa iyong karera, sa iyong takbuhin. Magiging successful ka sa larangan na pinupursu mo na gusto mong sundin ang Panginoon. So kung alam mo kung anong calling ni Lord sa iyo, kung alam mo kung anong will ng Lord sa iyo, pasukan mo itong apat na ito, i-apply mo ito, have more knowledge. Education is very important. Kung importante ito sa worldly life natin, sa ating temporal life, mas importante ito sa ating spiritual life. Okay? Ang knowledge. Everybody say knowledge. Knowledge. Sabi nga ni, ano yung quote natin last week? Naalala nyo? Ha? Sino nakatatanda? Nakaalala? Knowing the will of God is the greatest knowledge. Doing the will of God is the greatest achievement. Alright, so, memoryahin nyo yun. Napakagandang quote noon, ano? Galing yan sa isang leader, isang lingkod ng Panginoon. Alright, so, ganun yan. Everybody say, let us. Let us. Alright? So, meron pong tatlong bagay dito na binanggit na gusto kong bigyan ng konting emphasis. Ano po? Yung let us. Everybody say the word us. Us. Us means all. Everyone. Every believer.
Sa race po na ito, all Christians must run. Walang spectator. No? Sa race, 'di ba sa isang racetrack, may mga tumatakbo at may mga nanonood. Tama? May audience, may spectators. Sa racetrack ni Lord, iba. Lahat tatakbo, walang manonood. Walang spectators na Christian. Lahat, pag Christian ka, kasali ka enrolled ka, registered ka sa racetrack. Nasusundan natin. Alright? All. So, yan ang let us dyan. Isa pang ibig sabihin ng let us dito, you are not alone. Us means, I'm not alone. Sama-sama tayo sa takbuhin, sama-sama tayong gagawin ang takbuhin ito, ang laban na ito, tulungan as one body. Tulungan tayo. That's why we have church. No? Tinutulungan natin ang mga new believers, mga bagong Kristiyano na lumago sa Panginoon, tinutulungan nyo rin ang church na matulungan din kayo. No? Naintindihan natin? Ganun yun eh. So, in church na ito ay parang grupo ng mga mananakbo. Alright? Nagtutulungan tayo para mas kapwa natin marating ang dulong yon. Amen? Tutulungan nyo ba patuloy ang gawain ng CGCF, ng church? Susuportahan nyo ba ang gawain ng church? Kahit sa pinansyal, kailangan natin yon para tayo ay umabante. Alright? So yan ang ibig sabihin ng us. Pangalawa, yung endurance. With endurance, ang sabi diyan, it means it is not an easy race. Pag may binanggit na endurance, pag sinabing endurance task o endurance run, patibayan ito. Palakasan ng tuhod to. No? Patagalan ito. Kung sinong matibay hanggang wakas. Ano? Yan ang endurance. Okay? It means it's not an easy task. Maraming iba na akala nila they would like to obey the Lord, follow the Lord for convenience reason kasi i-bless daw sila ng Lord. Ang intindi nila sa blessing ay financial convenience, financial freedom, financial stability, at saka matutupad yung prayer nila. Hindi ganon ang Christian life. In fact, mas maraming struggles sa Christianity. The moment pa lang na naging Christian ka at ang tatay, nanay mo ayaw, pagagalitan ka. Sali-sali ka dyan, tanggalan kita ng bahay. No. Kalaban mo na kagad parents mo. Kalaban mo na kagad friendships mo. Dati, kasama ka nila sa mga kalokohan. Ngayon, ayaw mo na sumama. Mas marami ka lang kagalit ngayon. Dahil naging Christian, mas sinusunod mo si Jesus. Kaysa sinusunod mo ang mga dati mong kalokohan. May sinusunod kang buhay na dati, iniwan mo na, dito ka na sa bagong racetrack na kasama si Lord. Maraming magagalit sa'yo. Tama? Alright. So, kailangan mo ng endurance. Kasama talaga yan sa buhay Kristiyano, mga pasakit, mga pagtitiis. But we must endure unto the end. Magbaon daw po tayo ng maraming lakas, tibay ng loob sa takbuhin natin kay Lord. Maging determinado tayong matapos ang takbuhin. Walang magrereklamo, walang susuko. Amen? Kung ayaw nila na sumama sa iyo, kahit ikaw na lang. Amen. Amen? Kung ayaw nila, kahit ikaw na lang. Ano yung kantang I have decided to follow Jesus? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Though no one goes with me, still I will follow. O, di ba? Kahit walang sasama sa iyo, susunod ka. Amen? Ganun lang po yun. So, walang sukuan. Yan ang ibig sabihin ng with endurance. Sabihin po natin with endurance. Panghuli, sabi dyan sa verse na yan, ng 12:1. Anong panghuli? God has set. Anong sinasabi dito? God has set. Ang Diyos ang nag-set up ng iyong race.
Si Lord ang nag-set up ng ating landas, ng ating journey, ng ating Christian life. Siya ang nag-set up ng ating takbuhin. No? Kung ganon, it means, do we have a choice? Ha? Kung ito ang sinet up ni Lord sa akin, iba ang plano ko. No? Pero ito ang sinet up ng Lord sa akin, do I have a choice? No, I don't. No, we don't have a choice because God, who created the universe, was the one who created your race. Amen? Ang Diyos ang nagsiset up ng takbuhin natin. So kung ito ang kanyang kagustuhan sa atin, papalagan mo ba to? Ha? Aayawan mo ba? Your only option is to join the race and do His will, participate in the race, no complaining, no procrastination, no refusal. Amen? No choice. Everybody say no choice. To choose against God is to choose the devil. Ulitin ko. To choose against God is to choose the devil. So your only option is to do His will. Only those who are not filled with the Spirit, those who are not saved, those who are not regenerated, hindi na born again, hindi naging anak ng Diyos, sila lang yung may kakayahan na mag-go against the will of God. Because those who are children of God cannot disobey God's will. Because the Holy Spirit is in them. And they are being controlled, their will, their desire, no? Ang kanilang mga hilig at gusto sa buhay na bago na, at kung ano yung hilig ng Diyos, hilig ng Panginoon, gusto ng Holy Spirit, yun na ang nagmamaniobra ng kanilang buong pagkatao. Tandaan natin yan. Amen? Hindi tayo ang nagmamaniobra ng Diyos o sa Holy Spirit, kundi ang Diyos, ang Holy Spirit, ang nagmamaniobra sa atin. Amen? God has set. Itong ibig sabihin ng versikulong ito. Amen po ba? Now, meron akong maikling si-share sa inyo. Ang marathon, kilala na ito. Maski noong panahon pa ng mga apostoles. Okay? Uso na sa kanila ang racetrack. Kaya nga, ito ay example na ginamit ni Pablo eh. Ginamit ng iba't ibang mga writers, pati the writer of the book of Hebrews, ang tungkol sa running the race. Kasi meron ng running the race kasi nung unang panahon. At ginagamit itong example sa ating journey sa buhay. Alam niyo yung kwento ng marathon? Nagsimula ito 490 BCE. About 500 years before Christ. Ganun pala yung marathon, no? Ang kwento niya, doon nagsimula. Pero, noong 1908, ito ay ginawang sports ng kasalukuyang marathon na nakikita natin ngayon. Ano daw pala yan? 42 meters run or 42 kilometers. 42-kilometer run. No? Now, ang storya niyan, mayroong isang messenger, ang Athens o Greece ay nilusob ng mga Persians. Dinigma sila ng Persians. At sila'y kasalukuyan na dinigmaan, merong isang messenger na ang pangalan ay si Pheidippides. Pheidippides, okay? Sabi sa kanya ng namumuno, takbo ka sa Sparta, hingi ka ng tulong, kailangan natin ng ayuda. No? Kasi nilulusob tayo. Takbo siya. Alam niyo yung takbo niya? Tumakbo siya ng 240 kilometers ang layo ng tinakbo niya. Papunta, 240 kilometers papuntang Sparta mula Athens, Greece. Pabalik, 240 kilometers. Kinuha lang niya in 2 days. Kinailangan niya ng endurance. Matapos niya lang ang kanyang tungkulin bilang messenger, no, na iparating
na may digmaan sang nangyari sa Greece, kailangan nila ng tulong ng mga kasundaluhan. Alright? Dumating siya doon sa Sparta, humingi siya ng tulong at bumalik siya. Yun ang kwento. At saan nagaganap ang digmaan? Ang digmaan ay nangyari sa Marathon. Sa lugar ng Marathon. Doon nagsimula ang salitang Marathon. Syudad pala yun, yung Marathon. Okay? So, ginawa na ito ng actual sport noong 1908. Endurance is the name of the game when it comes to running. Amen? Matapos mo lang ang ipinagagawa sa'yo bilang messenger. Naintindihan natin, tayo yung messenger ni Lord dito. Amen? Go and preach. Make disciples of all nations. We are in a marathon run. Alright? Meron akong ginawa ditong statement. Pakibasa. Okay, bawat isa. Anong ibig sabihin ng race? Ready? Go. Running with a purpose, abiding in Christ, continuing despite hardships, enduring till the finish. Alright? So, ito ang ibig sabihin ng race na tinatakbo natin. Alright? So, that's it. Race. Amen po? We have to run with a purpose. We have to abide in Christ. Continue despite hardships. No? Endure until it is finished. Endure till the end. Alright? Sabi sa Hebrews 12 verse 2. Punta na tayo sa verse 2. Pakibasa. Hebrews 12:2. Ready, go. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Amen. Ang pangatlo natin, let us keep our eyes on Jesus. Pangatlong let us. Alright? So, kay Jesus ka lang tumingin. Kay Lord ka lang tumingin. Amen? Palagi. Sabi mo sa iyong katabi, palagi. Huwag kang titingin sa tao. Matitisod ka. Huwag kang titingin kay pastor. Huwag kang titingin sa akin. Kasi pag tumingin ka sa akin, tataba ka din. O kaya, either tataba ka, kung titingin ka sa akin, mangangayayat ka. Kasi tingin mo, ang taba-taba ko, ang payat mo. Okay? Huwag kang titingin sa tao, sa anumang dahilan. Tingin ka kay Lord palagi. Keep your eyes on Jesus. Amen? Sa faith, sa takbuhin natin, huwag kang tingin ng tingin. Pag tumatakbo ka sa marathon, huwag kang tingin ng tingin sa kaliwa, sa kanan, kung saan-saan. Tingin ka lang, diretso sa finish line. Amen ba? Keep your eyes on Jesus. Bakit? Bakit yung mga larawan? Grabe, ano? Si Jesus po ang champion ng salitang tagumpay sa takbuhin. Siya ang ultimate winner kasi naranasan niya lahat ng hirap at pasakit sa laman. Nakita niyo yan? Tad-tad yung laman. Ganda ng pagkakapakita ng ito daw ang perfect na imagery ng pangyayari kay Jesus Christ. Okay? Yung The Passion. Siya ang champion dahil naranasan niya lahat ng hirap at pasakit sa laman. Knowing the fact, itong mabigat sa kanya, the back of his mind, nagsasacrifice siya. Knowing the fact na hindi naman niya kasalanan ang kanyang pinagdudusahan doon sa krus. Ang hirap noon, ano? Kung ikaw ay nagdurusa dahil sa kagagawan mo, tanggap mo. Tama? Pero kung ikaw ay pinagbabayad sa utang ng iba, mabigat yun. At tapos ito pa ang dadanasin mo. So he is the champion of victory when it comes to endurance. Endurance run. Amen po? Kapag sa kanya ka lang nakatutok ng tingin, kailanman hindi ka panghihinaan ng loob at mabuwal. You won't become weary and easily give up. Sapagkat napagtagumpayan ni Jesus ang lahat ng mga temptation sa isipan niya. Alam niyo, si Jesus, taong tao yun eh. Sa isip pa lang, nandoon yung mga negative temptations and thinking. Di ba? Lahat ng ating mga actions nagsisimula dito. Dito nagsisimula yan. Pag meron kang ginawa o gagawin, it does not start automatically. Ginawa mo lang na, ba't ko ba ginawa yun? Hindi.
Nag-start yan dito. Nag-i-start yan dito. So may mga temptations yan. So si Jesus, bago siya pinako sa krus, bago niya sinunod yung dadaanan niyang mga pagdurusa, naramdaman niya na muna yung bigat ng kanyang daranasan. Lalo na, He knows everything. He knows ahead. He knows in advance. Alam niya yung detalye ng pain. Naintindihan natin? Mas madaling masaktan at hindi masyadong masakit pag nabigla ka. Naintindihan natin? Yung hindi mo na-contemplate yung pangyayari. Yung biglang-bigla ang pangyari, parang hindi pang masyadong maramdaman ng sakit eh. Pero yung in advance, eto na. Kaya nga yung mga papatayin yung mga isisilya elektrika, nanginginig yan sila eh. Papunta sila, mga matatapang na tao to, pero nanginginig yan sila papunta kasi matagal na nilang na-contemplate ang mga detalye ng susunod na mangyayari pang isasalang na sila sa death chamber o sa electric chair. Ganito nangyari kay Jesus Christ bago pa nangyari lahat ng yan. Lahat ng imagery na yan, kumbaga naisip niya na yan, kaya nagkaroon siya ng mga temptation na wag na lang niya kaya ituloy. Alam niyo ba yan? Ano kayo mangyayari sa atin kung hindi tinuloy ni Lord? Ha? Yeah. So, siya ang champion kasi tinuloy niya. Hindi ka panghinaan ng loob kasi hindi mo pa naranasan ang bigat ng dinanas ni Lord. Dahil napagtagumpayan niya lahat ng temptation sa isipan niya noong nagpipray pa lang siya sa Garden of Gethsemane. Alam niyo, yung Garden of Gethsemane, isa ito sa mga places in Israel na buhay pa rin hanggang ngayon. Alam niyo ba yon? Isa ito sa dinadayo kung saan si Jesus Christ nagpray doon sa bato. Andun pa rin yun hanggang ngayon. Pati yung puno, nandoon pa rin hanggang ngayon. Doon niya linamnam yung struggle ng karanasan na to. Alright? Doon pa lang ang sakit-sakit na ng nararamdaman niya noon. Na, kumbaga, naglalaro na sa isip niya, ano kaya? Huwag ko nang ituloy. Yun yung temptation. Si Satan, tutukso yun. Umpisa pa lang, tinukso siya. Patapos ng kanya ministry, tinukso din siya. Eto yun. So, hindi ka mabubuwal pag sa kanya ka nakatingin kasi nag-endure siya unto the end. Sapagkat napagtagumpayan niya lahat ng mga temptation sa isipan niya. Alam nyo, alam nyo bang doon pa lang po sa Garden of Gethsemane prayer, sino makakalam ng story? Luke chapter 22. Basahin nyo na lang po ito later, no? Garden of Gethsemane, no? Hanapin nyo sa Google, sa mga nanonood ng saan makikita ang prayer ni Jesus Christ sa Garden of Gethsemane. Yung sinabi niya sa mga disciples, sinabi niya, hindi pa kayo makakapag-antay ng kahit isang oras, samahan niyo ako sa prayer. Natulog yung mga disciples. Hindi na. Okay, eto yun. Dito sa lugar na ito, malapit na siyang hulihin, dakpin, para ipako sa krus. Alright? Now, ito na yung dulo ng kanyang ministry, kumbaga. So, napagtagumpayan niya ito. Doon sa prayer niya sa Garden of Gethsemane, no? Alam niyo bang muntik nang mawala ang salvation ng buong sangkatauhan? Kasi noong si Lord ay nasa katawang tao po, taong-tao talaga siya, gaya natin. Hindi siya exempted sa negative thoughts. Hindi siya exempted sa temptations. Hindi siya exempted sa nararamdaman ng tao. Sa stress, sa depression, sa negative thinking. Kasi yun ang kasama sa laman eh. Naintindihan natin? Sabi ng Bible, He experienced everything we have experienced. Alright? Now, ang pinaka-crucial moment ni Jesus ay dumating nung nananalangin siya. Grabe, sa prayer time niya. Doon dumating yung temptation at ang pinaka-crucial moment sa prayer sa Garden of Gethsemane. At ito po ay makikita sa Luke chapter 22. Kung saan sobrang stress si Lord sa kanyang mga pumapasok sa isip niya tungkol sa kanyang sasapiting kamatayan. Nakikita niya ang magaganap sukat na parang yung kanyang pawis ay pumatak na parang dugo. Hindi literal na dugo, kundi yung kanyang pawis daw ay patak na parang dugo. Malalaking patak ng dugo. Grabing manifestation po ito ng psychological condition. Kaya sabi niya kay Pedro, Juan at Santiago, samahan niyo muna ako kahit isang oras lang. Kailangan niya ng kadamay. Hello? Ganong katindi yung sitwasyon niya na yun. Kumbaga, parang nalilito-lito si Lord dito.
Pero ang ginawa ng tatlo, dinulugan lang siya. Ha? Alright. So, ganun po yun, ano? Yun yung moment na makikita mong taong-tao talaga si Jesus na pwedeng sumuko, pwedeng umurong, pwedeng magbago, magpalit ng isip sa nakatakda na calling sa kanya, sa nakatakdang race, journey niya kung ba't siya isinilang sa mundong ito. Alam niyo, tayo, meron din tayong journey kung bakit tayo isinilang sa mundong ito. Amen? We have to go through it. At yun yung moment na sigurado tayong si Jesus ay hindi fake human. Kasi kung fake human si Jesus, kayang-kaya niya, ano? Na kunwari, nagkukunwaring pa rin tao lang siya, yamang alam din naman natin na Diyos po siya, walang kwenta sa kanya yung mga hirap na yan, kunwari lang yung hirap na yan, pero Diyos naman siya, kaya niyang maalis, hindi masyadong masakit. Pagdadaan ng hirap na yan, wala yan. Yung hirap na siya ay dadaan sa kamay ng mga Romano at high priests, hindi pa man nangyayari po ang kanyang aktual na pagpapapako sa krus, ramdam niya na ang mga kamao na bubugbog sa kanya, yung mga pagdura at pagmura sa kanya, at yung koronang tinik na ipipuwersang ipasok sa kanyang noo, babaon yung tinik doon. No? Ang sakit noon. Alright? So, yung 39 slashes, yung 39 na hampas, ang bilang kasi niyan, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Kailangan kumpletong 39 na latigo. At yung dulo ng latigo may mga 6 hanggang 9 na mga sima, na mga pisi, na may nakataling buto na matulis at bakal. Na pag hinampas sa likod, pag hinilang ganun, kakamutin yung laman at wakwak yung likod mo doon. At 39 na hampas yun. Kaya, open wounds, malaking open wounds sa likod, ano? Danak ang dugo doon. Yung maisip pa lang yun, napakasakit na, ano pa kayo mangyari? No? 39 na gupit ng latigo na may mga buto at bakal sa dulo. Pupunitin ang likod doon. Tapos, ipapabuhat ang malaking krus. Yung krus na yun, mas malaki sa kanya. Kahoy po yun na solid. No? Ipapabuhat sa kanya yun. Bubuhatin po niya yun ng mahigit kalahating kilometro. Mga 600 to up to 1,000 meters. Mula dito hanggang Bicas yung 1,000 eh. No? So, bubuhatin niya yon na wakwak ang likod niya, puno siya ng bugbog, may tinik siya na krus, may tinik siya na corona sa ulo. Imagine mo yon, at yun ay nakikita niya na bago pang mangyari habang nagpipray siya. Pagkatapos lalakad siya ng ganung kalayo, aakyat siya sa bundok, sa hill ng Golgotha, Calvary, kasi doon siya ipapako, doon itatayo yung krus at doon siya papako. Madaramdaman niya yung mga pako. Ang mga pako noon, hindi di 4, ang mga pako noon, di 7. At ganung kalalaking pako yon. Yan, ipapasok dito. At yung buto mo dito, pagpapatungin dalawang paa mo, no? At itutusok doon. Can you imagine? Yung sibat na itutusok sa gilid, lahat ng ito, nakita niya na ito. Gaano kasakit yon? Lahat yun nakita na ni Lord in His Spirit during prayer. Kaya wala pa man, alam niya na kung gaano kasakit ang kanyang dadaanan ng gabing yon. Pag dinakip na siya. Dahil diyan, nasambit niya sa Ama. Anong sabi niya sa prayer niya? Father, if you are willing, please take this cup away from me. Alisin mo na lang ito. Huwag mo na lang ipadana sa akin to. Tamo, muntik nang sumuko si Jesus. And this struggle, nangyari ito during His prayer moment. Amen po ba? Last week yung topic natin, ay wala dito last week yung iba, no? Last week, sa mga online, yung mga nakapanood na, yung topic natin na natutuhan nyo po na ang Diyos pala ay nagpapalit din ng isip. Kung naniniwala kang Diyos si Jesus Christ na hindi kayang mag-change of mind, kaya ng Diyos magpalit ng isip. Si Yahweh, maraming beses nagpalit ng isip sa kahilingan ng mga lingkod ng Diyos. At this point na nag-pray si Jesus Christ, bugtong na anak ng Diyos na ito, hihiling sa Ama
Lord, wag mo na lang, Ama, wag mo na lang iparana sa akin ang sakripisyong ito. Pwede ba? Muntik nang magpalit ng isip si Lord. Anong mangyayari sa mga taong makasalanan kung hindi itinuloy ni Jesus Christ ang sakripisyo at pagpapapako sa krus? Impyerno tayong lahat. Amen ba? If He did not endure to the end, the race that was allotted for Him, where He was called, wala tayo dito. Amen po? Dahil dyan, nasambit niya, Father, if you're willing, please take this cup of suffering away from me. Luke chapter 22. How much more? Anak ito ng Diyos, hihiling. Pahihindaan ba siya ng Ama? I don't think so. I don't think so. Kung ipinilit ni Jesus Christ yun, with His fervent prayer, there was no fervent prayer as His prayer in the Garden of Gethsemane. Kasi ang prayer niya, pumatak na talaga ang pawis, luha at dugo. Pawis, luha na parang dugo. So, how much more kung si Jesus na ang humihiling? And for the first time, this Jesus, in His being God and Creator of the universe, ay na-involve siya sa personally in the flesh, sa kalokohan ng buong sangkatauhan, laban sa Diyos, kung bakit siya magdurusa nang wala siyang kasalanan. Pwede talaga siyang magbago, magpalit ng isip para hindi na lang ituloy ang kanyang misyon ng sakripisyo. Hindi na lang niya ituloy ang ultimate sacrifice. Nasa kanyang lahat ng pagkakataong magpalit ng isip noon, kaya niya nasabi sa Ama, Father, let this cup of suffering pass over me. Lalo't sobrang stress na po siya sa kakaisip sa mga mangyayari, brothers and sisters. Sa isip ng Panginoon, while praying in the Garden of Gethsemane, sweating out blood due to severe stress, thinking about what He was about to endure, grabe ang tukso ni Satan para wag na lang ituloy ang kalbaryo niya sa krus. Anong sabi niya dito? Meron yata ako dito. Pakibasa. Mark 14 verse 33. Ready? Go. He took Peter, James, and John with Him, and He became deeply troubled and distressed. He told them, My soul is crushed with grief to the point of death. Stay here and keep watch with me. Kita mo, kailangan niya ng kasama. Nang hina siya rito, mga kapatid. Gusto niya nang bumigay. Pwede na magbago ang isip niya. He was born for this, and then He came to this point. Pwede siyang magbago ng isip noon. Kamuntik na sanang mawala ang kaisa-isang pag-asa nating magkaroon ng kaligtasan kung natuloy yung change of mind na yon. Pero hindi niya ginawa. Pinili niya pa rin na ituloy ang kanyang atoning sacrifice alang-alang sa atin. Hindi niya inalintana ang kanyang personal convenience. Amen? That's why He is the champion, the victor of endurance. Amen? Everybody say endurance. Mas pinahalagahan niya kapakanan natin kaysa sariling niyang ginhawa o convenience. Dahil dyan, sinabi niya sa Ama, not my will be done, but yours. Nung sinabi ni Lord yun, sige, ano mong ginawa ng Ama? Nagpadala siya ng angel para apuhapin ang likod ni Jesus. Kaya mo yan. Sige, go ka lang. May dumating na angel that moment sa kanyang prayer time para i-comfort siya. Not my will be done, but yours. Alam niyo ba kung bakit hindi siya nagpalit ng isip? At that very crucial deciding moment of his agony? Kasi pinili niya noon, doon sa langit, itoon ang kanyang tingin. Alam niyo ba kung ba't hindi siya nagbago ng isip? Hindi niya tiningnan ang kanyang kalagayan, tumingin lang siya sa heaven. Amen? Doon lang siya nakatingin sa taas. Pinili niyang doon sa langit, itoon ang kanyang tingin, hindi sa pansamantalang daranasin. Pakibasa, Hebrews 12:2, ready, go. Because of the joy awaiting Him, He endured the cross, disregarding its shame. Now He is seated in the place of honor beside God's throne. Because of the joy, meron pala siyang joy sa kabila ng pain. Awaiting Him, nakatingin siya doon sa joy.
awaiting Him, the glory after all these sufferings. Doon siya nakatutok, doon siya nakatingin. Sa kabila ng temptation na pwede na siyang bumigay noon. He disregarded the shame. Hindi siya nagtagumpay sa kanyang takbuhin because He's powerful. Hindi niya ginamitan ng katiting na ounce of power ang pain na naranasan niya. Pwede naman eh. Diyos ako eh. Oh, itong pain na ito, itong sakit na to, babawasan ko to. No, para hindi ko masyadong Hindi! Tinanggap niya yung pain na yun for the sake of the sinners. Yung pain na dadanasin natin sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan, yung sakit na yon, binata, pinasan, tinanggap ni Christ. Hindi niya ginamitan ng magic. Lahat, pwede naman niyang gawin yun eh. No? Wala akong pain na mararamdaman. Magkukunwari lang akong nasaktan ako. No, pero wala naman talaga akong pain na nararamdaman. Diyos, pwede niyang gawin yun. But He did not choose to do that. Amen? Para matupad ang kalooban ng Panginoon. Yes, it's because of the joy awaiting Him in heaven. That's why He endured it all. Kung ikaw merong joy sa kahirapang dinaranas mo ngayon, nakatingin ka lang kay Jesus parate, you will endure. Amen? Not because of His power being God, not because He wanted to prove that He's man of His word, na ako'y susundin ko hanggang kamatay ang aking pangako. No, He's not proving it. Na may isang salita siya, no. Itinuon niya lang talaga ang kanyang tingin sa itaas kung kaya't hindi siya nagpalit ng isip. Bilang God, He has the right to change His mind, but He did not. Jesus Christ did not overcome the pain on the cross in an easy way. He endured it. Everybody say endured. In-endure niya yun. Unto the very end, He endured the cross. He did not use even a small ounce of His power to relieve His pain. Hindi pinili niya talagang indahin ang lahat ng sakit na yun because that's how much He loved us to the core. He endured all of it just for you and me. Ganun tayo kaminahal ng Panginoon. Amen. Ang tanong, ikaw kapatid, in return, gaano mo ba kamahal ang Panginoon? Kung hindi mo minamahal ang Panginoon, maski sa lahat ng mananonood dito online, kung hindi mo ganun kamahal ang Panginoon, I wish mahalin mo ang Panginoon. If not, I wish hindi mo na lang narinig ang message na to. Saan ka nakatingin ngayon? Saan tayo nakatingin? Sa mga kalbaryo ba natin? Sa convenience ba ng buhay natin? O sa Kanya? Sa magagawa ba ng kaperahan natin? O sa Kanya? So this year, mga kapatid, ang challenge ko sa atin, sundan natin ang gabay na ito ng ating faith in action. Ang tatlong ito, let us strip off every weight, let us run with endurance, let us keep our eyes on Jesus. Anong sabi sa Hebrews chapter 12, verse 3 to 4? Sabay-sabay nating basahin. Hebrews 12, 3 to 4. Think of all the hostility He endured from sinful people, then you won't become weary and give up. After all, you have not yet given your lives in your struggle against sin. Sabi sa Tagalog, isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa mga makasalanan upang hindi kayo manpaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Si Jesus Christ, He did it all. Amen? That is why salvation is by grace, not of works, but of faith in Christ. If you have faith in Christ, level it up into faith in action. Let us strip off every weight. Let us run with endurance. Let us keep our eyes on Jesus. Panginoon, marami pong salamat sa mga salita mong ito. Salamat sa kagandahang loob mo sa amin, Panginoon, that you have endured the cross unto the very end, that you have loved us to the core, that you have demonstrated how much you love us,
that you have chosen to endure the cross despite the shame, despite the pain, and now you're seated at the right hand of the Father. Lord, nawa Panginoon, bawat isang Kristiyano ay susundan namin gabay ito this year and for all our lives through. Maraming salamat sa iyo, Ama. Bless this message sa mga taong naabot ng mensaheng ito sa kanilang panunood ng video. At sa lahat sa amin dito, Panginoon. Pinupuri ka namin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood ngayon o nakakapanood nito. Pagpalain kayo ng Panginoon.